Sa ating pagbabalik, bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng 4 na nasawing sundalo sa isang engkwentro sa New People's Army. Dinalaw rin at pinarangalan ang 11 sundalong sugatan sa madugong insidente. May report ang aming kasamang si Eunice Samonte. Yes, Rocky, linggo ng madaling araw nang bumisita ang ating Pangulo sa Naval Forces Eastern Mindanao Command kung saan nakaburol ang 4 na sundalong nasawi sa engkwentro sa pagitan ng rebelding grupo ng New People's Army nitong Huwebes at Biyernes. At kahit madaling araw nga ay personal pa rin niyang dinalaw at pinarangalan ang 11 sundalo na sugatan dito sa madugong insidente. At mga sundalong ito ay sumasailalim na ngayon sa medical treatment matapos ang close encounter sa New People's Army dito sa Moncayo at Maragusan, Compostela Valley kung saan naglagay ng landmines ang rebeldeng grupo sa daanan ng ating mga sundalo na ikinagalit ng ating Pangulo. Ayon sa ating Pangulo, kung gagamit nga ng landmines itong mga NPA at hindi sila titigil sa mga pagpapasabog ay mas mabuti na rin daw na gamitin niya rin ang mga pampasabog itong ating militar. Dahil bukod nga sa landmines na sumabog, ang mga sundalo ay brutal na pinatay ng NPA at ginilitan pa ng leeg. Ayon naman kay Major General Valencia, ang commander ng 10th IB, sila ay magpapatuloy pa rin sa operasyon sa rebelding grupo. Samantala, may mga panawagan naman sa NPA ang kamag-anak ng mga nasawing sundalo na si Corporal Jimmy Baita Jr., Corporal Hilmar Mapa, Private First Class Roland Sarmiento at Corporal Ruel Mangawang. Ayon sa kanila, sana nga ay matuloy na itong ceasefire sa pagitan ng militar at ng rebeldeng grupo. Samantala, nagbigay din, kasama din sa mga isyong natalakay ng ating Pangulo ay ang peace talk sa pagitan ng militar at ng rebeldeng grupo na kinabibilangan ng grupo ng National Democratic Front, New People's Army at ng Communist Party of the Philippines. Nabanggit ng Pangulo na matapos na personal niya makita ang 4 na sundalong nasawi, ayon sa kanyang pahayag, nais niyang makamit na ang kapayapaan na matagal na ipinaglalaban ng makakaliwang grupo. At ayon sa Pangulo, itigil na ang paggamit ng landmine dahil hindi ito patas, lalo pat hindi naman gumagamit ng pampasabog ang ating militar. At dagdag pa ng Pangulo, siya ay nasasaktan din para sa mga namamatay na National Democratic Front at New People's Army na nakikipaglaban sa ating mga sundalo dahil kapwa mga Pilipino nga itong mga ito. At dagdag ng Pangulo, ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ang pinaka-importante sa lahat dahil hindi dapat ito masakripisyo ng dahil sa gyera sa pagitan ng mga Pilipino. At binigyan niya nga ring diin ang mga narco-politicians na sangkot sa illegal na droga. 24 oras yan ang binigay na palugit ng Pangulo sa mga narco-politicians dahil bukod sa pagkakatanggal nila sa serbisyo ay kanselado na rin ang kanilang mga armas at lisensya. Sa kanyang pahayag kanina madaling araw, pinangalanan ng mga Pangulo ang mga maimpluwensyang tao na sangkot dito sa illegal na gamot. Kabilang nga dyan ang mga justices, mayors, vice mayors, police officers, congressman at ilang sundalo ng militar. Sa kanyang pahayag, nabanggit ng Pangulo ang mga lugar na pinanggagalingan ng mga narco-politicians na sangkot dito sa droga. Kabilang nga dyan ang mga narco-politicians sa lugar ng Dasmariñas City, Pasay City, Calibo Aklan, Siargao, La Union, Cagayan, Bulacan, Pampanga, Abra, Pangasinan, Laguna, Batangas at Palawan. Sa Visayas naman, nabanggit niya ang mga narco-politicians na sangkot sa drugs na mula naman sa Iloilo, Cebu, Samar, Negros Occidental, Northern Samar at Guimaras. Kabilang nga rin sa mga Mindanaoan na narco-politicians ay mga mula sa Zamboanga del Sur, Pagadian City, Davao del Norte, Iligan City, Lanao del Norte, Surigao del Sur, Marawi City, Lanao del Sur, Cotabato, Maguindanao at Sulu. Ayon sa Pangulo, ang mga pangalan na kanya nabanggit ay sumailalim sa validation at revalidation at nararapat silang sumunod sa batas. Ayon sa Pangulo, walang kaibig-kaibigan kapag nalaman niya na gamit niya nitong pinagbabawal na gamot, lalo pang araw sa mga nasa ilalim ng gobyerno, kagaya nga nitong mga pulis, mayors, vice mayors at congressman na kanyang nabanggit dito sa kanyang pahayag. Sa mga susunod na araw ay hihingi natin ang listahan, ang kumpletong listahan ng Pangulo para sa mga pangalan nitong mga narco-politicians na kanyang nabanggit sa kanyang pahayag kahapon sa pagdalaw niya sa burol ng mga nasawing sundalo. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Davao City para sa PTV News, Eunice Samonte.
Maraming salamat, Eunice Samonte, nag-uulat mula sa Davao City. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.